Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kana, dungog na ka? Istorya daw. Mayong gabi, may gabi. Ara, so ako nang i-open ang dialogo. Then, para makita ka sa live. Wait lang ha. Okay. Para makita ka sa live. Okay. Crop sana ako imuhang video. Na. Okay. Sige. Kung marunong ka magtagalog bro, magtagalog ka bro. Kung hindi ka marunong, magbisaya ka na lang. Ako na lang magtatagalog para sa viewers. Okay, go ahead. Sige. Na, nakikita na. Okay. Okay kayo. Sige, go So, ahead. sa topic, Brad. Madungog ko nimo? Oh. Rinig. Sobra, rinig. Okay. Ya, sa may gusto na to, sa may nindot ani nga topic, brother. Kay nako dagag pangutana ba nya? Kabalo ko nga daghang pangutana. Sige, go ahead. Tanong mo lahat yan. Ay, sige. Apotana na ko, Brad. Isa lang. Oh, akala ko ba marami, ba't isa lang? Ay, una. Una. Isa lang, karon. Sige, unang tanong. Karon nga hugna. Oh. Karon nga hugna, isa lang. Sige, unang tanong. Una tanong, isa ra ni. Okay, go ahead. Kining giingong diri sa inyohang presensya kayo kay ako pa ko kapalit og original sa CCC no. So hinatag lang ni ko sa safety ni nga kailan ako. Oo. Safety ni nga kailan ako nagatag ni niya. Okay na ni bro. Sure ba nakasulat di ba? Minsan bro, asa dibita na bro? Katong page 50? Yung page 50 ba? Dili. Yung page 50 ba ibig sabihin mo? Ano nga gusto ko na hekil. Ako po na diri sa definition. Kaklaruhin ko lang kasi wala akong libro niyan. Baka kasi ang tinutukoy mo yung page 50, kaklaruhin ko lang. Tanan ako. Diri na siya sa page 105. So kinatumyan gyud siya pinakalas. Oh, sige. Last Anong tanong mo page. dyan? 105. Sa definition of Catholic terms. Okay. So pasabot conclusion ni sa inyong libro. Okay ra o yun ka to? Depende So, bro, kung wala kang pinutol. O lagi. Ang conclusion sa inyong libro nagatawag dire wa ko kuan pangitalang dire sa kay daghaman na. Pangitalang dire ang grievous matter. Kaning ingon dire nga grievous matter, gipanganlan ninyo ni grievous matter. So kani siya conclusion ninyo niya sa inyong libro. Grievous matter, a serious transgression of God's law. Tinuod na o dili? O yun ka na o dili? Ano yan? A serious transgression of God's law. Mas maganda may pakita mo yung buong page para malaman ko yung karugtong. Page 107. Well, ipakita mo screen mo kasi hindi ko makita yung karugtong baka kasi pinutol mo. Anong nakalagay diyan? Wala lay ko bawal ta mamakak dire. Oo. Sige, ano nakalagay diyan, bro? Grievous matter, a serious transgression of God's law. Conclusion ni sa inyong libro. More nakabutang. Grievous matter. Saan banda dyan yung nakalagay grievous matter?
Ayan, grievous matter, a serious transgression of God's law. Sige, transgression of God's law. Okay, go ahead. Ako po tana, unsaon nimo pagtuoy, dili. Ako po tana, tinuod ba ni o dili? Yes, bro. Kasi nakalagay dyan, totoo yan. Transgression of God's law. Ayan ha, okay. Go ahead. So, isa pa. Lagi mo ni. Go. So, conclusion sa yung libro, giyon ring particular judgment. The judgment immediately after death. So, kana siya, brother, conflict mo siya sa Bible. Kaya ang inyong doktrina Ay, sa inyong hindi siya conflict, bro. Nasa ano yan? Hebrew 9:27. Opo ko naman. Okay. Kaya maghatag og verse. Sige. Conflict niya sa Bible kay inyong tudlo di sa conclusion sa yung libro, the judgment immediately after death. Unya ang Revelation chapter 20 verse 4 to 6 nag-ingon nga dili ni siya immediately kay maghulat para sa pagbalik ni Jesus Christ unya naigap sa kalibok ka tuig. Okay. Nya karon man kaning tinuod yun din immediately after death o dili ni siya tinuod nga immediately after death. Okay. Ang pinagbabatayan niyan, bro, yung Hebrew 9:27. Babasahin ko ha? Hebrew 7. Babasahin ko yung Hebrew 9:27, okay? Ang sabi sa Hebrew 9:27, ganito yan. Babasahin ko sa Bisaya. Ito. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Tapos Diyan binatay, bro. Yung party manang immediately di asa nga karon gyapon nga referation mo na. Og tapos reference mo na. Og verse Bible na, bro. Maing balita Biblia, Hebrew 9:27. Tapos ni ana. Reference ya. Hindi reference, bro. Hindi yan reference, bro. Yan ay ebidensya, batayan yan na talagang ba't bumina yung microphone ko? Palatandaan yan, bro. Teka, lipat ko muna yung microphone ko kasi humina yung microphone ko eh. Umihina yung microphone ko kaya lipat ko muna to sa sa camera. Lipat ko sa camera yan. Okay, para hindi humina yung volume ng microphone ko. Okay, ayan. Wait lang. Sa amin, bro, pagdating sa judgment, bro, may dalawang uri ng judgment. May general judgment at may particular judgment. Yung sinasabi mong, yung binasa mo kasi particular judgment. Yung particular judgment, yun yung nasa Hebreo 9:27. Human mamatay ang tao, tapos niya na hukman siya sa Diyos. Hukman siya. Munay particular judgment. Wala. Ang akong pangutana, brother. Ang revelation, nakabutang siya yung CCC. Isa, mali mo ko di mong kuhan. Ang akong pangutana, nakabutang siya yung CCC, judgment immediately. Mugay na. Immediately after. Yes. Immediately. O niya, sa Bible, kay dili man immediately sa mabasa na ko King James version dre. Ang gingon sa King James sa imong verse ani pag no. Gingon dre. And as it is appointed unto men once to die, but after this judgment. Ayan, So immediately dre. After Immediately. After this. Separate immediately. After this. Separate after this, bro. Ako adili. Yung after this, wait lang ha, may nakikipagsabayan ka eh. Wait lang, nakikipagsabayan ka eh. Ito, no? Ang nakalagay doon, after this, ang tao, balik ko na kung versikulo ha, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, og tapos ni ana, unsa man ang ni ana? Unsa man ang ni ana, asa nag-refer ng ni ana? Pagkamatay. After this, unsa man ang this? Sa imong gibasa, after this, asa nag-refer ang this? Pagkamatay sa tao. Diha nag-refer ang this ha, after this, pag human ni ana, tapos ni ana, unsa may gisgutan dire? Ang tao kinahanglan mamatay. Mo nay sentido sa moong bersikulo, ang tao kinahanglan mamatay sa makausa. Og tapos ni ana, asa nag-refer ang ni ana? May kamatay sa tao. Mo nang immediately kay tapos ni ana. Tapos ni ana hukman
siya sa Dios. Ang imong gibasa particular judgment. Sa amo adunay duha ka judgment, particular judgment o general judgment. Ang imong gipasabot sa Revelation chapter 20 mo na ang general judgment, dili na particular judgment. Mo ganang immediately kay tapos ni ana after this gawas sa laminga karog kanang this gisgutan diha wala na nag-refer sa pagkamatay sa tawo. Oh. Mutana ko gusto. Kira. Sige, go. Akong pangutana bad, klarohon na ko para i-short lang nako. Diri sa King James Version sa Hebrew chapter 9 verse 27, ang giingon diri, and as it is appointed unto men once to die, but after this judgment. Mo yun baka nga na immediately diri wala. Kanang laging after this. Kanang after this human mamatay. Natural, hindi human mamatay, immediately hukman siya sa Dios. Mo ginatanang after this. Gawas na lang bro kung ma-prove nimo nako bro. Gawas na lang kung ma-prove nimo nako nga kanang this giisgutan diha wala nag-refer sa pagkamatay sa tao. Tanggalin ko na lang yung headset ko kasi ano eh. Kaya lang, kadit lang kayo kay nako yung nagisi. Di kami magkarinigan, ano? Brad. Oh. Ako Ano yun? pangutana, dili mo ni makuan kaya akong pangutana si Muha. Ako pangutana si Muha, diri sa Hebrew chapter kay mo man gihatag nimo nga verse no. Diri sa Hebrew chapter 9 verse 27. Bay mabasa diya bisag asa nga yang immediately kaning version. Mo ganin bro, mo ganang mo basa tag Biblia bro. Bro, mo gana bro, kung mo basa tag Biblia atong sabton. Ingon diha after this. Unsa man ang this? Ikaw kun ito bagbito, baga kuno ko be, asa nag-refer ang this nagiisgutan sa Hebrew 9:27, asa nag-refer na? Asa nag-refer? Asa nag-refer? Unsa gipasabot niya? After this. Unsa may gipasabotan ng this diha? Tubag. Akong i-question ang imong tubag. Nagtubag naman ko, bro. Bro, nagtubag naman ko pero wala kami uyon sa akong tubag. Busa kay supak man ka sa akong tubag, akong taga-clarification alang sa naminaw. Kay nagsupak man ka sa akong tubag. Yung mga gipakita sa tanan nga nagsupak ka sa akong tubag. So aron ta magkasinabot, mangutana ko nimo sumbalik sa imong gipamayag karon for the clarification sa mga nagtan-aw. Unsa man gipasabot dihag after this? Asa nag-refer ng after this? Ang akong question si Muha Brad, kinakabutang diri particular judgment. Mao na bro, murag wag kita nakasinabot ani kay muli kay magkag clarification bro. Ayaw glikay sa clarification bro. Bro, palihog lang. Ayaw glikay sa clarification kay nag-clarify ko kay nitubag naman ko nimo. Pero nagsupak man ka sa akong tubag. So mangita ko mga ayaw ko clarification para sa nagtan-aw. Nag-live man ta karon. Oh, actually ang galanto sa tong live karon naabot nag 213. Naabot nag 219 ang nagtanong sa tuang live karon. Busa tagay ko clarification. Wait lang si Tibay na problema. Ito Tibay. Oh. Unang mangayo ko sa kuan bro, sa clarification bro. Kay unfair po kayo sigag supak na ako nya pangayangan og clarification muli kay ka. Kanang after this para namo after this nag-refer na sa pagkamatay sa tawo. Kung mo ni subject. Ang matag usa, Cocomelon. Ang matag usa kinahanglan mamatay sa makausa og tapos ni ana. Kanang ni ana nga gisgutan diha o this sa English. Asa na siya nag-refer kung wala na nag-refer sa pagkamatay sa tao? Tubaga bro, ikaw bro, for clarification sa naptanaw. Dili. Asa man ang kabutaban? Brad. Saman. Unsa man ang dictionary Brad? Asa na nga dictionary Brad? Bro, ayaw sa pamilosopo sa word meaning kay contextual man gud ang atong gitun-an karon.
Contextual ta karon bro, ayo sagdagan sa meaning sa dictionary kay contextual man ni bro. Ingon diha, ang tawo mamatay sa makausa ug tapos ni ana, unsa man ang gisgutan sa ni ana? Unsa may subject nganong ningon magtapos ni ana? Unsa may gisgutan diha? Ang this manggod gilisdan ninyo immediately. Dili. Bro, mura man tanig nagistorya og bata, bro. Mura ko nagistorya og bata ba nga anang bata ba nga murag baguhay pa nagtuon niya magtuman bitaw sa gitudlo. Ang gisgutan diha, ang tawo mamatay sa makausa. Ug tapos ni ana, usa may ni ana? Usa may gisgutan kun dili na pagkamatay. Ug tapos ni ana, hukman siya sa Dios. Tapos ni ana. Tapos ni ana, unsa man ang ni ana? After this, unsay context sa gibutang after this? Wala ko nautana ka pamatudan sa imong Dili na mao bro, di ta magkasinabot ani. Kung dili ka mo dawat sa akong tubag, kay dili ka mo kano clarification kay nabulgar man imuhang kuanggo, imong pamilosopo, ina ko na problema. Basta natubag na. Human pagkamatay sa tawo, hukman siya sa Dios. Pengog human pagkamatay, human immediately na siya bro. Immediately. After mamatay ang tawo, hukman siya sa Dios. Immediately yun na, whether you like it or not. Kay wala man giingon nga ini kamatay sa tawo, paabton sa siya sa kalibok ka tuig, kaya niya madawat ang particular judgment. Lahi ang general judgment, lahi ang particular judgment. Nagtubag ko sa particular judgment kay mo imong gipangutana. Akong gihatag ang verse nga among gibasihan sa particular judgment. Unang ayaw ihatag ang mong cellphone be. Okay? Anang ayaw kog dala sa general judgment kung imong gipangutana sa ko is particular judgment. Sige, go. Sige. Next question niya. Dito na, makuha na ka, ma-relax na ka ba? Bro, ayaw ng patutsada bro kay kanang bitong patutsada no binayot mo na bro. Ayaw kog dala sa mga patutsada nga term ninyo. Kay ako sa badista ko sa una, kabalo ko sa mga techniques sa SDA, igo ng emosyon sa tawo aron ma-weak nila ang tawo. Munang ayaw ko dalaan ng term nga ayaw sa kisi-kisi, relax lang diha. Ayaw ko dala ng mga term ha. Ayaw sa kisi-kisi, ayaw sa kataranta, relax lang diha. Ayaw ko dala ng nga term kay tinarong mo niya to bro. Nagtuon man tag pulong sa Ginoo. Munang ayaw ko gamitag patutsada nga term. Kay di ko mudawat og patutsada nga term sa akong programa. Padayon. Sige next question ako. Matod pa manggod nimo, anak ka nga ini kamatay sa tao, hukman gyud dayon siya. Kay wa kay mabasa nga ini kamatay sa tao, moagi pang 1,000 ka tuig bago mag-judge. Nitubag na ko bro kanang Hebreo 9:27. Ang tao mamatay sa makausa inigtapos niya na hukman siya sa Dios. Muna mo ang particular judgment. So natubag na ako na wa mo kanang utana about general judgment God. Imo po utana particular judgment man. So gitubag na ta ka. Next question na lang. Kay kung imo nang ipugos imuhang hunahuna nga dili mao, sama ra nga imong gisupak dili among doktrina kun dili ang imong sayop nga hunahuna sa sunod. Ang akong pangutana napod lahi na pud niya. Sige, go. Ginuri sa Revelation chapter 20 verse 6 nga gingon diri, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon, mahimo silang mga pari sa Dios ug ni Kristo ug maghari sila maguban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. Karon Brad, matod pa nimo Brad, muangkon ba ka bad nga nasipyat kasi mong pangutana sa imong ingon ganina nga wala 1,000 ka tuig nga gap? Dili na mo bro, ang ingon nako ang particular judgment may mga pangutana, ang imong pangutana particular judgment no, makanungutana general judgment. Ay may pangutana particular judgment. Busa tubagong ta ka base sa particular judgment. Iniguman sa pagkamatay sa tao particular judgment gid siya. Lahi na imong pangutana karon nga obot po sa kalibok ka tuig, lahi po na siya. Lahi na siya general judgment imong gipasabot. Lahi kung kagana particular judgment to ko ganina. Mo nang gitubag ta kasi mong pangutana. Karon imuang follow up question sa to wala ko nagis mong follow up question wako kakuang kaklaro sa to.
Mga tutubag mo kay next question na lang ko kay dagang kay naminawan ka. Yes, daga naminaw bro 248 na. Ang naminaw karon 248 na. Sige, basta ako gitubag na ko ang particular judgment based amo Kung magtumang kag imuha, wala nimo gisungag among doktrina kundi lang imo ang una-una. Dire na punta sa conclusion sa inyong libro. Sige. Tagalog please, sabi ni Gina Prado Rebena. Sige, magtatagalog po ako. Yung ating bisita, kung magbibisaya siya, bahala lang siya magbisaya siya, basta magtatagalog ako. Sige, go. Naigan po sa page 109 sa Convert Catechism of Catholic Church ninyo, brother, nga naigipangalan din nga repentance. So, ang pasabuto sa repentance ninyo sa conclusion sa inyong libro, regret for transgressing God's law. Tinuod ni siya, Brad, o dili? Muyon ka ni o dili? Yes, bro. Totoo yan. Regret. Nagsisisi na nilabag niya ang utos ng Diyos. Sa Biblia, ang may Diyos Ama, may Diyos Anak. Kanya-kanyang utos yan. So, kami bilang Kristiyano, pag nilabag namin ang utos ni Kristo na Diyos, natural. May regression sa amin. Go, next question. Next question, Brad. Brad, kani lahi na po ni siya, Brad. Matod man gud ninyo, Brad, nga apil baka nga niingon og kaning sulpot rami. Apil baka na, Brad. So, akong pangutana mao ni. Okay, sagutin ko muna yon. Sige. Oh. Sige. Yung term na sulpot sa amin naglabasan yan. Bakit sa amin unang lumabas yung term na sulpot? Kasi meron ng Christian church sumulpot pa rin kayo. Kailan ba naitatag ang SDA? 1860. May Christian church na sumulpot pa rin kayo. Kaya tawag namin sa inyo, sulpot. Next question. So, muna akong pangutana, Brad. Sige, go. Muna akong pangutana nga, kuhaan kining pure ba? Matutan mo sulpot mi. Pero karon kaning gingon diri nga baptism, Brad. Kaning meaning sa baptism kaya ang gingon diri ni Jesus Christ mangod diri sa Mark, no? Sa Mark chapter 10 verse 29. Mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupang akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako gibunyagan. Ang ingon ni Jesus Christ, bunyagan sama sa pagbunyag siya ha. Karon, Brad, ang inyong bunyag, Brad, ito ng karaan, Brad, o bago? Okay, eto. Karaan. Ang baptism na tinutukoy dyan is not referring to immersion, not referring sa baptism na tanggap namin, and not referring sa baptism na tanggap ninyo. Ang tinutukoy dyan na baptism, ano yan? Baptism of blood. Kung baga, sila ay maghihirap, sila ay dadanas ng persecution gaya ni Kristo na dumadanas ng persecution. Kahit sinong Bible scholar tanungin natin, it is not referring to immersion, it is referring to baptism of blood, persecution. Go. Mo ni follow-up question ako, Brad. Karon, Brad, kiniingon man gyud mo nga dili immersion nga baptism. Dili sa dictionary, Brad, ingon diri sa baptism, dictionary ni siya English Filipino dictionary English Filipino. Ang baptism, Brad. Bro, Mark 10:29. Okay, 29. Sige, go. Proceed. Akong follow-up question, Brad. Ang ingon diri sa baptism daw, definition sa baptism, bautismo, pagbibinyag, seremonya ng pagbibinyag bilang pagkilala sa bagong membro ng isang relihiyon. Ang unang paraan, gingon diri, ang unang paraan ng pagbibinyag ay paglublob ng katawan sa tubig. Ngunit ngayon ay pagbubuhos ng tubig sa ulo ng binyagan. So kamoy sulpot, Brad, kay nagbuhat mo bagong pamalaod sa pagbunyag. O yun ka na o dili? Mali ang ano mo, ang unawa mo. Eto, babasa ko ha. Pakita ko sa ebidensya ha. Eto, bro. Pag ako nagsalita, may ebidensya ako eh. Eto, bro, tingnan mo, bro, papakita ko sa iyo ebidensya ko ha. Ayan o. Eto. Tingnan mo ha. Nakikita mo sa screen? Eto. Ito yung tanong ko sa AI. Masarap tanungin si AI. Is Mark 29 referring to immersion?
Oh, babasahin ko sagot ni AI ha. Mark 10:29 is a verse from the New Testament of the Bible, specifically from the Gospel of Mark in the New International Version. The verse states, "Truly I tell you," Jesus replied, "no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me, and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come eternal life." This verse does not specifically referring to immersion, and its primary focus is on the sacrifices and rewards associated with the following Jesus and spreading the gospel. Gaya ng sinabi ko, yung baptism na tinutukoy dyan, kayo babautismuhan sa bautismo tinanggap ko, yan ay referring to sacrifices, persecution, not referring to immersion. Naintindihan mo na? Next question ko. Ayan na. Di mutubag ko si mo. Ay, sumagot ako bro. Sinabi ko na nga, yung Mark 10:29, sabi dito, this verse does not specifically refer to immersion. So, hindi siya immersion. Yung unawa mo, immersion kasi immersion siya na binautismohan ni John the Baptist. Yun ang tumatakbo sa isip mo kaso, ang sabi, this verse does not specifically refer to immersion. Kaya mali yung unawa mo. Next question. Next question ko. Karon ang pasabot nimo dili to siya literal kay sambingay ito siyang baptismo. Ako basahon sa King James Version ang Mark chapter 10 verse 39. And they said unto him, "We can." And Jesus said unto them, "Ye shall indeed drink of the cup and that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized." Karon asa man ka nakabasa, asa na mabasa nga sambingay ang giingon diri sa Mark chapter 10 verse 39. Tagay lang ko og kanang kuan nga sambingay ito siya ang giingon sa Mark chapter 10 verse 9. Sambingay ito siya man ka. Sige daw, asa mabasa? Ito bro. Ito ba, pakita ko sa iyo ha. Ulit. Ayan, babasahin ko ulit ha. Ito. Mark Biblia. Ano sa Biblia? 10:39. Biblia akong basa, Biblia kaya ako Biblia diri. Teka, wag mo lilimitahan. Kasi pinapaliwanag ko kung anong konteksto dinadala mo ko sa literal meaning at hindi sa context. Pasensya ka na, punto por punto binangga mo Sa punto por punto, totohanan ng turo dito. Is Mark 10:39 refer to immersion? Anong sagot ni AI? Sabi ni AI, in this context, Jesus used the terms drink the cup and be baptized with the baptism metaphorically to refer to the suffering and challenges that he would endure rather than to the act of immersion itself. Ano daw? Ang ibig sabihin ng drink the cup at saka be baptized with the baptism? Metaphorically to refer to the suffering and not to the act of immersion itself. Ayan, nasagot ang tanong mo. Next na question. Asa lagi na verse o Catholic evaluation lang na? Hindi to Catholic evaluation. Ang ginagamit ko AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Kung baga, kung ikukumpara ko ang unawa mo sa maibibigay ng AI, mas mataas ang kanilang unawa kumpara sa iyo. Kasi lahat ng research nasa kanila na. Kaya nga sinasabi ko sa iyo yung baptism na tinutukoy sa Mark 10:39 is not referring to immersion, but referring to suffering. Balikan natin In this context, Jesus uses the terms drink the cup and be baptized with the baptism metaphorically to refer to the suffering and challenges that he would endure. So, hindi siya literal na baptism. Next question. Next question. Akong pangutana mao ni.
Kaya gingon diri sa Mark chapter 10 verse 39, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, si Jesus Christ nagingon, nga, ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized, withal shall ye be baptized. Ingon siya dito, kung yun siya sa pagbautismo, inaon pa pagbautismo. Karon pangutaron tika, unsa pagbautismo si Jesus Christ? Sprinkling ba siya ng bautismohan o gilublob siya pagbautismo? Sprinkling o lublob? Mali ang tanong. Kasi hindi nga siya literal baptism. Balikan ko ulit ha. Ano ang 1039 ha? The passage does not specifically address the practice of baptism by immersion, but rather focuses on the disciples' willingness to share in the challenges and trials associated with following Jesus. So yung tanong mo, practices, yun ba sprinkling? Yun ba immersion? Practices yun eh. Ang sabi dito, ang context niya, the passage does not, kung nakakaunawa ka ng English, does not specifically address the practice of baptism. So, mali yung tanong mo kung yan ba sprinkling, yan ba immersion, mali yung tanong mo. O, next question. Sumala sa Proverbio Kapitulo 30, versikulo 6. Ayaw po niyang gisulti sa Dios kay silutan kaniya ug gipaila gayud niya ang imong pagkabakakon. Karon ba akong pangutana Brad, ang katong imong pagsumpay sa Mark chapter 10 verse 39, pagpuno-puno ba to nimo o kuanto siya sa kanang interpretation to siya sa Biblia o interpretation to siya sa Katolik? Hindi yun interpretation ng Catholic, yun ay interpretation ng Biblia mismo. Yan ha. Gumamit ka pa ng Kawikaan 36. Mali, out of context ka na naman, Brad. Out of context ka na naman kasi wala akong dinadagdag sa sinabi ng Diyos. Ang binasa ko lang kung ano yung konteksto ng naturang baptism. Kahit itanong mo pa yan sa mga Bible scholar. Ang problema kasi sa mga SDA na mga bagong tubo na mga SDA ngayon, walang Bible scholar. Ang ginagawa, private interpretation. Yan ang malaking problema dyan sa inyo. Kayong mga SDA, napakahilig sa private interpretation. Magtanong tayo sa mga mas nakakaalam at ang meaning niyan is not literal practice of baptism. Ang meaning niyan is suffering. Oh, next question. Bigyan mo ko ng matibay na tanong, yung yung parang hindi halata ba nakakaaral mo pa lang? Sumala pa nimo Brad nga kami ang may private interpretation. Karon asa mabasa lagi nga ang kanang giingon nimo nga interpretasyon ninyo asa na mabasa sa Biblia? Bro, sinabi ko na nga kanina, hindi ba? Kahit pa i-research mo sa lahat ng Bible scholar, ang baptism na tinutukoy dyan is not a literal baptism. It is referring to suffering. Walang sino mang Bible scholar ang magsasabi na yan ay literal na bautismo. Pero kung yan ang unawa mo dahil yan ang binasa mo, nagpa-private interpret ka. O, bigyan mo ko ng matibay. Next question. Asa lagi mga verse? O, Biblia man kaata. Ay, mali ka na naman. Sinabi ko nga, ang binangga mo punto por punto. Ang programang ito, totohanan ito. Totohanan ng programang ito. Hindi ito mauuto mo sa Biblia lang, Biblia lang. Dito ka matututo ng tama. Ha? Yung tanong mo, saan mo mabasa sa Biblia? Binasa ko na nga ang context eh. Halimbawa ganito. Mababasa mo ba sa Biblia si Pedro may asawa? Wala kang mababasa na si Pedro may asawa. Kahit saang version pa mo basahin, wala kang mababasa si Pedro may asawa. Bakit? Ang nasa Biblia, si Pedro may manugang. Pag inunawa mo yung si Pedro doon ay ugangan, masabot nimo nga si Pedro na ay asawa. Wala kay mabasa sa Biblia nga si Pedro na ay asawa. Walay bisag usa ka bersikulo, bisag unsa pa nga version ng ingon, si Pedro na ay asawa, wa kay mabasa ana. Ang mabasa nato si Pedro na ay ugangan. Unya, unsa may meaning sa ugangan? Asawa ba?
Dili oy. Ano dictionary sa meaning sa ugangan ba asawa ba? Dili. Pero kung sabtunin mo siya na siya asawa. Ana ba? Next question, bigyan mo ko ng matibay na tanong. Kabagabangga, may kagpalasi gani, yung mga utang. Ay, hindi ako nagpa-fallacy. Yung tanong mo mismo ang fallacy. Yung tanong mo, fallacy mismo, misleading kasi hindi naman yun referring to, to literal baptism eh. O, next. Kuha, kung sa ito nga palasi. Yung ginawa mo? Oo, sa mo ito nga palasi. Non sequitur fallacy. Alam mo yung non sequitur? Kanang imo may palasi, unsa nga Ay, hindi fallacy yung akin. May ebidensya nga ako eh. Balikan ko ebidensya ko ha. Ito, babasahin ko ha. Ebidensya yan. In this context, Jesus uses the terms drink the cup and be baptized with the baptism metaphorically. Ibig sabihin, metaphor pala yan. Di ba yan literal? Metaphor pala yan. Ang problema kasi sa mga bagong tubo na SDA, hindi nag-aaral ng malalim. Metaphorically to refer to the suffering and challenges that we would endure. Kaso ang tinatanong mo sa akin, hindi naman metaphor. Ang tinatanong mo sa akin, literal. The passage does not specifically address the practice of baptism by immersion. Ba't mo tinatanong tungkol sa immersion ba o sprinkling? Hindi nga yun eh. Yung tanong mo, ang fallacy, misleading. Buti na lang. Kabisado ko yung mga technique ninyo. Tuloy mo, ibang tanong naman. Sige, kanina lang. Next question lang pa. Kay Murag, di mo ta maghuman. Sige. Sige. Ang akong pangutana, Brad, ining... Ay, Sabi ni Bimbo, Bisaya ka man pala, ba't ka natatagalog? Kasi bro, majority sa mga viewers namin Tagalog speaking. Tagalog speaking ha. Pag nagbisaya ako, di nila maintindihan. Pasensya ka na Bimbo. Natatagalog ako para maunawaan nila. Ang problema sa mga Tagalog ngayon, di nila maintindihan itong itong ating caller, di nila maintindihan. So ako lang naiintindihan nila. Diyan pa lang lugi na yung caller eh. Ako lang naiintindihan lang yung caller, di nila naintindihan. next question. Sige, next question. Kaning giingon ni Prophet Ezekiel sa chapter 22 verse 26, akong basahon na. Yan ay pare ng mga Israelita. Yan Gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipada ang akong balaang mga butang. Managsama lang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balaan, ang hinlo ug ang dili hinlo. Ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlawng ipapahulay. Sa ingon nga paagi, wala ako tahura sa katawan sa Israel. Unsa man tinuod yang gipangingon dire o dili? It is referring to Israelita. Babasahin ko, simulan ko sa 23. Ayan na. Simulan ko sa 23 para makita na yan ay referring sa Israelita. Sige ha. Ezekiel 22:23. Yan na malaking problema sa inyo kasi makabasa lang kayo ng out of context kaagad explanation ninyo. Babasahin ko ha. Ezekiel 22, simulan ko sa 23. Ano sabi rito? Lagot ka ngayon. Etong sinasabi. Sinabing muli sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo nga sa mga Israelita, ano daw? Sabihin mo sa mga Israelita, dahil ayaw nilang linisin ko sila, hindi ko sila kaaawaan. Sa araw na ibuhos ko sa kanila ang aking galit. Ang mga pinuno nila, sinong nila? Israelita, ay nagpaplano ng masama para silang umaatungal na leon na lumalapan ng kanyang biktima. Pumapatay sila. Sinong sila? Yung Israelita ng tao. Kumukuha ng mga kayamanan at mahahalagang bagay at marami ang naging byuda dahil sa pagpatay nila. Sino pumapatay? Israelita. 26. Ang mga pari nila'y sinong nila? Israelita. Hindi sumusunod sa mga utos ko at nilalapastangan nila ang mga bagay na itinuturing kong banal. Para sa kanila, walang pinagkaiba ang banal at ang hindi banal.
ang malinis at ang marumi at hindi nila sinusunod ang mga ipinapagawa ko sa kanila. Sino bang binigyan ng utos sa Exodo 20? Hindi ba yung mga Israelita? Sa araw ng pamamahinga, hindi nila ako iginagalang. Contextually bro, ang tinutukoy dyan pare ng mga Israelita. Next question. Okay. Kay matod pa nimo pare sa mga Israelita ang pangutanan nako. Hindi bro, hindi dili matod na ako. Matod sa kong gibasa. Ayo nagmatod na ako. Matod sa kong gibasa. Ayo pataka na istorya. Oh, next question. Pagtanong kita, ang Israelita unsa man ang adlaw nagasimba, Sabado o Domingo, tubag. Okay, ang mga Israelita, Sabado sila nangingili ng Sabat. Kasi ng panahon ni Propeta Ezekiel, wala pa naman nangingili ng Linggo eh. Kaya yung mga nandiyan, nangingili niya ng mga Sabado, kaso sumusuway. Sumusuway, walang Sunday keeper sa panahon ni Ezekiel. Yan ay mga Israelita na mga pare na lumalabag sa araw ng Sabat. Next question. Sige. Matod pamanggod nimo nga ang kining pare nga pasabot nimo dire mga Israelita. Unya mga Israelita, di ba, Sabat keeper. Karon ang giingon dire nga pare, gisupak sa mga pare ang akong balaod o gipasipadan ang akong balaan mga butang. Managsama lang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balahan ng hinlo ug ang dili hinlo. Ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw ipapahulay. Sa ingon nga paagi, wala ako tahura sa katawan sa Israel. Unya karon ngano dili O yun, ha? Ikaw nagabasa. Sa ingon ini nga paagi, wala ako tahura sa katawhan sa Israel. O, ikaw na mismo gabasa. katawan sa Israel, wala siya tahura tungod sa pangbuhat sa mga pare nga wa nagbala daw ipapahulay. Kinsay wala nagtahod? Kinsay wala nagtahod? Isa man ang pare o ang Israelita. Hindi, anong gibasa karon? Kinsay wala nagtahod niya? Israelita o dili? Ana, Israelita o ang pare? Kasi mong gibasa, Israelita. Wala nagtahod ng Israelita. Israelita o pare? Israelita, si mong gibasa. Aluya, bago nimo balik. Akong basaon nimong gibasa, ha? Are, Sige. Luka, Ezekiel 22-24. Balik ko na to, ha? Ara. Tawo, sultihi ang Jerusalem. Nga siya usa ka syudad nga wala hinlui o wala ulani sa panahon sa akong kapungot. Ang iyang kadagkuan ato po sa 26 ara. Ayan o, sa ingon nga paagi wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Gisupak sa ilang mga pari na sa Israel. Wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Kaklaro na? Padshot. Booking. Oh. Next sige. question. Next question. Sige, go. Kinsay na ay pare karon nga sikta? Kamong Katoliko o kaming 70 Adventist tubag? Okay, mali ka na naman. Ang Ezekiel, hindi yan panahon natin ngayon. Ang Ezekiel, panahon yan ni Ezekiel. Ha? Mali ka. Ang ano mo, ang ano? Wa ko nag-refer sa Ezekiel akong pautan. Ay, mali ka bro. Hindi mo ako mabibilog ang ulo. Kakabasa mo lang ng Ezekiel 22-26 eh. Kakabasa mo lang nun eh. Uutakan mo pa ako. Nako. Ang binasa mo na Ezekiel, panahon niya ni Ezekiel. Hindi yan panahon natin ngayon. Eh, yung follow-up question mo, mali. Next question. Ingon next question. Ang ako ingon next question. O sige, tanungin kita. Sige, tanungin kita for clarification. Bakit mo dinugtong yon? Sino ang may pari ngayon? Patapos mong basahin yung Ezekiel 22. Dagad. Sige, tanungin kita kasi umiiwas ka, nagsisinungaling ka eh. Sige, sagutin mo ako. Bakit mo dinugtong kung sino ang may pari ngayon matapos mong basahin ng Ezekiel 22-26? Ako inangutanan nga mo ba? O, tamo, ayaw na magbigay ng ano. Kasi hindi mo ko mabubuking doon. Ang tanong ko sa iyo, for clarification sa lahat ng nanonood ngayon, bakit mo dinugtong kung sino ang may pari sa ating panahon ngayon? Matapos mong basahin ng Ezekiel 22, ba't mo dinugtong yung tanong na yun kung sino ang may pari sa atin? Bigyan mo nga ng linaw, ba't mo dinugtong yun? Akong pangutana to baga sa O, di, klaro ka. Laruhin mo muna.
Bakit mo dinugtong kung sino sa atin ang may pare matapos mong basahin ang Ezekiel 22? Ayaw ako sa nga nagdugtong ko. Kaya kung ingon, next question. Anak ko. Di, bigyan mo nga. Bakit mo dinugtong yon? Matapos basahin ng Ezekiel 22, ba't mo dinugtong yon? Kung ingon follow up question. Wako ningong follow up. Ako ingon, next question. O sige bro, bigyan mo. Bro, natatawa ako sa mga comment ng viewers laban sa iyo bro. Kaya wag ka na lang magpa-feeling magaling. Mag next question ka na lang. Next question. Ang ako ingon, next question. Wako ningong follow up. Sige, next question. Hindi na ka magbalik-balik pa niya ng kuan. Magbalik-balik man ang Ezekiel 22, 26. Akong pangutana, kinsay naay pare karong adlaw? Sige. Kamong Katoliko, kamong 70 Adventist. Tubaga. Sige. Sa panahon natin ngayon, ibig sabihin, wala kang babasahing Biblia ha? O sige, okay ra. Wala kang babasahin sa Biblia dahil panahon natin tinatanong mo ha? O sige. Panahon natin ngayon, kaming hindi lang Katoliko ang may pare. May pare ang Pilipinista. May pare ang iglesia ng Uy, out of topic. Teka. Hindi ako nag-out of topic. Sasagot ako, wag kang ano. Sa panahon natin ngayon, may mga pare ang Pilipinista, may pare ang Iglesia ng Diyos Espiritu Santo, may pare yung Catholic Apostolic Church, sulpot yun. May pare yung bago ngayon, yung Universal Catholic Church. May pare din yung SSPX, may pare din yung Roman Catholic Church, may pare din yung Greek Orthodox. Ang daming may pare. Sa panahon ng Israelita, may pare sila hanggang ngayon. Meron pang Pariseo, meron pang Levitas doon. Ano pang tanong mo? Yung Seventh-day Adventist, wala silang pare, bro. Walang pare ang Seventh-day Adventist. Next question. Thank you. Sige, next question ko. Salamat mo. Lahi na po na akong pangutana. So, last na ni. Nya ikaw na po pangutana. Okay ra, kay para ganahan ka. Sige. Akong pangutana, mao ni Brad. Kining giingon diri as inyong Katolik. Amo ra po ni sisisi. Hindi sisisi yan, bro. Hindi yung sisisi, bro. Hindi sisisi yan. Convert Catechism of Catholic Doctrine by Peter German. Hindi yan sisisi. Sige. Sorry, kay ikaw yun ni katungod yun yan eh. Nadyo kay katungod na. Sige ha. Sige muna akong pangutana. Ay mato diri sa page 48, chapter 5. Ingon diri nga the first commandments. What does the first commandment forbid? Answer. The first commandment forbids especially daw idolatry, false worship, superstition. So katong pangutana nako Brad, nakasupak ba mo sa inyong giingon nga dili mag-idolatry, dili mag-false worship o superstition? Nakasupak mo o wala? Hindi kami nakalabag niyan, bro. Kasi kung babasahin natin yung Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ganito ang sinasabi. Bigyan ko na, ayan, maganda talaga tanong mo, no? Gusto ko yung mga tanong mo dahil talagang punto por punto. Eto bro, tingnan ko ha. Sabi ganito, Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment. Not contrary. Sa madaling salita, hindi kami nakakalabag sa unang utos, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Sa madaling salita, hindi namin dinidiyos ang rebolto. Kasi ang binibigyan namin, respectful veneration and not the adoration due to God alone. Nasagot ang iyong tanong. Next na tanong. Ang akong pangutana, Brad, sige mo ni next question niya. Ang akong pangutana mo ni. Yes. Ang kanang inyong Black Nazarene nga ultimo paghikap nang daw kunoy gahom.
ultimo pagtapos sa panyo na gahom karon usa man na siya na superstition ba na siya, false worship ba na siya, idolatry ba na siya o dili? Hindi. Yung mga may mga Pilipino talaga sa ating panahon ngayon nagpapaniwala sa mga pamahiin. Yung pamahiin, hindi yung official na turo ng simbahang Katoliko, ha? Sa tingin nila na may kapangyarihan, sino kami para humusga? Sila ang nakakaramdam nun. Sino kami para humusga? Pero ang official naming turo, the honor paid to sacred images. Kasama doon yung Black Nazarene, The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Next question. Sige. Next question ko. Last na gid ni Brad ha, last na gid ni Brad. Last na gid ni. Pa ni dili dai. Asa mabasa sa Biblia? Sige bro, continue bro. Asa mabasa sa Biblia Brad nga nag-ingon nga balaanon nga balaanon ng adlawng Domingo ug magtrabaho sulod sa adlawng Sabado. Okay. Okay. Iyang tanong mo na yan, binati mo naman sa inyong unawa. Ano ko nakita? Yung tanong mo na yan, binatay mo sa inyong mindset. Hindi ganyan ang aming turo. Sa aming turo bro, kaya kami ng linggo, kasi sa linggo nagpapakita si Kristo sa mga apostol matapos siyang ma-resurrect. At kinikilala namin yun na Lord's Day at Day of Worship, yung Sunday. Kung babasahin ko sa Biblia, ganito yon. Babasa ko Biblia, Acts chapter 20 verse 7. Ang sabi ganito, ano ko nakita sa screen. 20 verse 7, ganito ang ating mababasa. Yan. Sabi ganito. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Paul addressed the congregation. Our plan was to leave first thing in the morning, but Paul talked on way past midnight. We met on Sunday to worship. Yan sa amin, bro. Kung pauta na bro, usbo na kuno kay waka kasulod. Laka. Mabasa sa Biblia ng Ginoo nga balaanon. Kurinti ang tanik pa mo mabe. Tapo mo may trapo. Buhagay oh. Kami basta gitrapo niya, kamo yung labas. Basta nga lagi tayo trapo lagi. Wait lang bro. Sige, continue bro. Na ano yung tubig? Wait lang ha. Pina? Hello bro. Tingin tayo bro. Okay. Natapon yung tubig dito. Ano mo na? Sige. Yung nasipa ng bata yung yung bote. Sige, continue. Ako pauta na sir. May ako pauta na Brad. Simple lang. Ngayon, alam sa mga pauta na. So, usay tubag ni mo ani. Humana nga to ang kuan. Ikaw na po yung mga utana. Asa mabasa sa Biblia Brad nga nag-order ang Ginoo nga balaano ng adlawng Domingo.
Okay. Ganito yan, bro. Sa panahon sa Kristiyano, hindi nakabatay sa order. Sa panahon ng Kristiyano, sabi ni Kristo sa Matthew 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Lahat ng ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa, sabi ni Kristo, ipapahintulot ko sa langit. Kasama na doon yung pangingilin ng araw ng linggo. Hindi siya batay sa order, ha? Hindi kanya lang amin turo, ha? Hindi kami batay sa order. Kami nakabatay sa authority, hindi sa order. Ang iglesyang siyang haligit sa ligan ng katotohanan, kaya binigyan ni Kristo ng authority ang iglesia. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya kasama na doon, pagingilin ng linggo, pagro-rosaryo, pag-celebrate ng Christmas, pag-celebrate ng All Saints Day, pag-celebrate ng All Souls Day. Lahat ng sinasabi nyo wala sa Biblia mababasa, kasama na doon sa anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Yun. Yun sa amin, bro, ha? Hindi kami gaya sa inyo na dapat utos. Kahit hindi kayo inutusan, kahit ang inutusan Israelita, gawa pa kayo ng gawa kasi utos. Hindi kami ganyan. Sa amin, sa Iglesia Katolika, authority kami nakabatay. Ito yung mga Papa Brad. Sige, bro, go ahead. Sige na, go ahead na. Matod pa manggod ang tugo sa Ginoo, ulitan lang gihatag. Tawag na Ano yun, bro? Ano yun? mo sa nadungog na og kanina. Ang tugo sa Ginoo kay gihatag lang sa mga bako o mali. Yun. Okay. Sagutin ko yun. No? Sa amin sa Iglesia Katolika, hindi kami nakabatay sa utos na hindi gagawa pag walang utos. Hindi kami ganun. Wait lang, maingay si Divine. Okay. So, hindi kami nakabatay sa utos, bro. Sa amin, bro, binigyan ng authority ni Kristo ang Iglesia na anuman ang kanyang ipahintulot ng Iglesia sa lupa, ipinapahintulot ni Kristo sa langit. Lahat ng ipinahintulot ng Iglesia. Kaya nga sinasabi na ang haligi at saligan ng katotohanan Iglesia, kasi ang Iglesia binibigyan ng authority na anuman ang ipahintulot dito sa lupa, binibigyan ng pahintulot ni Kristo sa langit. Kaya hindi kami nakabatay sa utos, dapat utos, hindi ganun. No, hindi kami ganun, bro. Sa amin authority. Kung meron man kaming utos na kailangang sundin, utos ni Kristo at di mga utos na ibinigay sa mga Israelita. Next question. Ito na po ang explanation. So, brother, na ito na pulo kasi Sa Ten Commandments naman, bro, wala kami nalabag sa Ten Commandments kahit isang utos. Wala kami nalabag sa Ten Commandments kahit isang utos. Next question. may question. Matod pa nimo wala mo nalabag sa atin. Wala, bro, wala kami nalabag, bro. Mga para ba ito klase, sila ka person, 100% o di 100%? Ano yun, bro? Pila ka porsyento nga sigurado kayo ka nga wa ka nakatuman sa 10 commandments? Ilang porsyento na sigurado ako na hindi ko natupad ang Ten Commandments? Alam mo, bro, madali lang sa amin natuparin ang Ten Commandments, eh. Madali lang. Alam mo kung bakit? Isang utos lang, bro. Isang utos lang. Alam mo kung ano talata? Babasahin ko, ha? Galatia 5:14. Ito. Baka may Biblia ka dyan. Pwede mong basahin. Isang utos lang, bro. Galatia 5:14, ganito. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ating bisayain. Sabi ganito, kay ang tibuok balaod natingob sa usal lamang kasugo. At tibuok balaod natingob sa usal lamang kasugo. Higugmaa ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Halimbawa ganito, tinupad ko na yan. Yung sabi natin na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, ginawa ko yan. Ano, natupad ko na ba? O, 6:2 ng Galacia. Pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga lantuson, kay niining pagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Ayun. Next question. Okay, nindot yung bersikulo no kay natingob na wala giingon dito nga na ilisdan na ang napulo ka sugo. Wala naman kaming turo bro na pinalitan eh. Wala kaming turo pinalitan. Natingob sa usa. Yung isang utos na yun, pag yun tinupad mo, yung utos na yun, wala ka nalabag ni isa. Ang pangutana nako, sala ba oo or dili lang brada? Sala ba ning ang iyahang asawa, iyahang gipakaslan pero tungod kay nahigugma sa pagmayos siyang asawa, nahigugma sa pagmayos siyang asawa, ang nakirit-lirit siya sa asawa. Ana or dili? Gugma man yung gigamit. Ano yan bro? Ano tanong mo bro? Ano tanong mo? Ulit mo tanong mo? Or dili? Otro yung Sala ba? otro ha. Sala ba ni siya o dili nga kung ang imong asawa, ang imong asawa imong gipakaslan kay gigugma nimo. Karon kay example lang ni siya, karon kay pagkakita nimo nga nagirit-hirit siya tungod kay gihigugma nimo mayo mong asawa, igipatay nimo ang iyang nagirit-hirit siya. Karon sala ba to o dili? Gugma man yang gigamit. Mali bro, hindi gugma yun, selos yun. Mali ka talaga pag umunawa ka, no? Napatay niya ang lalaki, hindi dahil mahal na yung babae. Napatay niya ang lalaki dahil sa selos. Mali ka talaga umunawa. Selos ang reason. Kung mahal niya ang babae, wala na. Kung mahal niya ang babae, magtitiwala siya. Ha? Kung sa Bisaya pa, kung gigugma niya ang babae, musalig siya. Napatay niya ang lalaki tungod sa selos, dili na tungod sa gugma. Follow-up question. Pila ka porsyento nakamugamit sa 10 commandments kay gugma na lang porsyento. Ano yan bro? Ilang porsyento? Ilang porsyento ka sigurado nga di ka magamit sa 10 commandments kay gugma na lang imong gamiton? Ayun na nga bro eh. Pag ginamit mo yung pag-ibig, ibig sabihin natupad mo ang lahat ng utos. Kaya nga sinabi, yung buong kautusan natingob na lamang sa usa ka sugo. Kung imo tong buhaton tong usa ka sugo nga giingon, natuman nimo ang tibuok. Asa may giingon nimong nawala? Next question. Sige, follow up ni dili ni siya next. Mabasa brad nga ang kaning ayaw pagsimba og laing Dios gawas ka nako, pagbuhat og Dios gawas ka nako, ayaw pasipadi pangalan sa Ginoo. I mean, 10 commandments asa mabasa nga gilisdan na ni siya didto sa higugmaang imong kaugalingon. Galacia 5:14, binasa ko na kanina. Ang tibuok balaod natingob na lamang sa usa ka sugo. Yun. Ako ngayon is kay imo magong interpretation giilis na. So kanang imong giingon ang gingon diya nating
wala ko sinabi na pinalitan. Ikaw talaga giilisan ka karon. Ako kaya ko giilisan. Ingon ko gitingob na lamang sa usa. Kung tumano nimo ng usa ka sugo, natuman nimo ang tanan mo na kung giingon. Ay patakag giilisan ka karon. Gitingob sa usa. Kung tumano nimo ng usa, natuman nimo ang tanan. Pananglitan. Pulo ka piso. Gihimo ni Montibok Jess. O di na pinawala nga piso. Wa. Natuman ni mo tanan ikaw gyud takala ka istorya. Nakasala ka. Kung tayo nakasala ka, nakapanapaw ka, pangutanong ti ka, o sa may sala nga imong gibuhat dong. Yung panapaw na naman. Dito tayo sa utos ni Kristo. Sabi ni Kristo, sa panahon natin ngayon, kapag tumingin ka sa babae na may mahalin na pag-iisip, nangangalunya ka na. Hindi mo ba nga pinapatungan, nangangalunya ka na eh. O iba yun. Pati yung napupuot ka pa lang, hindi pa pinapatay, nakapatay ka na. Ganun ang utos ni Kristo, kaya gawin mo lang yung isa. Para hindi mo magiba yung 10, gawin mo yung isa. Mahalin mo yung kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sarili mo. Kasi kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo papatayin. Hindi ka mangangalunya kung mahal mo yung kapwa mo. Hindi mo siya pagnanakawan. Tuparin mo lang yun. Pag natupad mo yun, natupad mo lahat. Pag nilabag mo yun, nilabag mo lahat. Ganon. Kung pangutanon ka sa Ginoo brad unsay kuntay ikaw nakasala ka kung patunot pangutanon nakasala ka sa napulo ka sugo magbutang tag example kining ayaw pangawat so nakakawat ka example lang niya nakakawat ka karon pag pangutanan sa Ginoo unsa ang nasupak nimo unsay sala nimo jando unsay itubag nimo brad. Eto bro, basahin ko na lang yung Santiago 2:10. Kayang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Okay ka na ba dyan? Sa to pa nakatuman na gid mo. Hindi, okay ka na ba dyan, bro? Ang nakalabag sa isa, nakalabag sa lahat. Okay ka na ba dyan? Okay, follow up question. Ayun, yan yung yung sabi ko. Galatias 5:14, ang usa, Okay. ang tibuok balaod at tingob sa usa lamang kasugo. Follow up Mas malabag question. mo na usa kasugo, labag ni mo tanan. Next question. Follow up question. Yeah, brad. Sa to pa sabot nimo natuman nimo ang 10 commandments like ayaw kaibog sa imong balay sa laing tao, ayaw pagbutang-butang sa imong sigataw, tahura imong amahan o ginahan, hinumdumi ang adlaw imong papahulay, ayaw pasipadi ang pangalan sa Dios, ayaw pagbuhat og Dios o larawan bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta, ayaw pagyukbuha o pagsimbaha, ayaw pagsimba og laing Dios. Katong tanan na pulo akong giingon brad, natuman na gito nimo brad. Okay. Pag tinupad ko yung sinasabi na mahalin mo yung kapwa mo, gaya na pumamahal mo sarili mo, natupad ko lahat yon. Bakit? Kung minahal ko yung kapwa ko, hindi ko siya papatayin. Kung minahal ko yung nanay, tatay ko, gagalangin ko siya. Kung minahal ko yung kapwa ko, hindi ako mangangalunya. Kung mahal ko yung kapwa ko, hindi ako mag-iimbot sa kanyang mga kagamitan. Hindi ko siya papatayin. Kung mahal ko siya. Pero kapag nilabag ko yan, ay nilabag ko lahat. Ganun. Tanong ko, Brad, minahal mo ba ang Diyos? Yes, Brad, minahal ko. Kahit minsan nagkakamali ako, minahal ko ang Diyos. Aminado ako doon. Minsan may pagkakataon nagkakamali ako, nagkakasala ako, pero minahal ko ng buong Panginoon. May pagkakataon na nagkakamali talaga ako. Next question. Kung minahal mo ang Panginoon, gituman ba nimo ning adlawng igpapahulay nga ikapitong adlaw balaanon daw gituman nimo ni wala para man sa Ginoo sa 10 commandments man ikaupat. Yes bro, sa amin bro meron kami tinatawag na Christian Sabbath. Ang Christian Sabbath namin hindi 7th day of the week. Meron kami Christian Sabbath hindi 7th day of the week. Asa ba na mabasa? Sige, maglalabas na naman ulit ako kung saan mabasa na ang Christian. Talaga ito, bro, saan mabasa? Sige, maglalabas ako, no? Saan ko ba nailagay yun? Hanapin ko muna ha, kung saan ko nailagay yun ha, yung Christian Sabbath. Okay. Eto, nandun yun sa sa isa sa mga dokumentong ginagamit ko sa debate. Wait lang ha. Lalabas ko muna. Hintay ka lang konti. Apostol, Catholic, saan ko ba nalagay yun? Dito tayo sa Little Horn ko yata na ilagay. Hindi sa Little Horn. Saan ko ba nalagay yun? Dito tayo sa sa topic yun try ko lang sa Lord's Day pala, nasa Lord's Day pala yun.
Okay, second attempt. Ito. Ito, nakita ko na. Yan. Wait lang ha. Yan, okay. Pakita ko sa screen. Tingnan mo, nasa screen ha. Ayan na, ayan na. Ayan na bro, nasa screen bro, ayan. Ito ay kukunin ko sa Biblia na a paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelation. Sa Revelation chapter 1 verse 10, ito ang nakalagay. During my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Ayan bro. Sumala ni ana nga next question niya. Sige go. Sumala ni ana nga paraphrase mga na. Yes bro, paraphrase bro, ibig sabihin mas binibigyan ng linaw yung mga letra na hindi gaano linaw. Sumala ni ana nga paraphrase ang adlaw yung papahulay Domingo dili Sabado. Tama ba akong nadungog? Christian Sabbath siya bro ha, hindi yan yung sa Exodo na ibinigay, Christian Sabbath yan kasi yung binigay sa Exodo hindi naman Christian Sabbath yun eh. Next question. Sige. Asa mabasa nga ang Sabat dito sa Exodo Moralo man gito, Moralo man to. Asa mabasa nga gitanggal na to siya. Gilisdan. Walang hindi tinanggal, hindi pinalitan. Kaya nga Christian Sabbath kasi ang Sabbath namin yung Sunday, hindi siya pinalitan. Ako na utana sa inyo. Ako po utana ang konsa kanang prinsipyo sa Ginoo ba? Sugo sa Ginoo ko ito. Utana ako na utana sa inyong sugo. Akong po utana sugo. Hindi namin yan, no? Yan ay asa lagi sugo sa Ginoo nga ang adlaw yung papahulay Domingo. Balaano ng adlaw Domingo. ayan na nga bro, Christian Sabbath. Sa diyan, during my confinement in which place a heavenly revelation in the way of a vision. Next. Ako yung Bible. Revelation 1. Sige. King James. Ay, hindi King James to bro. Pasensya ka na. 11. Ang nakalagay sa King James Version mo bro, Lord's Day. Lord's Day. Yung Lord's Day dyan, ayon dito, Sunday, which is our Christian Sabbath. Ano ba naman yan? Para ka naman trying hard. Naghanap ka sa mabasa. Binasa ko na. Sa King James mo, nakalagay dyan, Lord's Day. Yung Lord's Day sa Revelation 1:10 is not referring to Saturday. It's referring to Sunday. Kahit sinong Bible scholar pa tanungin mo. Next question Kining uyunan ba nimo nga wala ninyo giusab ang adlaw yung papahulay padulong dito sa Domingo? Oo or dili? Hindi, wala kaming binago bro kasi hanggang ngayon bro, mga Israelita Saturday pa rin eh. Binigyan ng utos, Israelita. Hanggang ngayon ang Israelita Saturday pa rin kaya wala kaming pinapalitan. Follow-up question. Follow-up question. Kung mabasa nako diri sa inyo ang Converts Catechism of Catholic Doctrine nga gilisan ninyo ang gilisan sa Catholic Church ang adlaw yung papahulay nga Sabado paingon ngadto sa Domingo. Muuyon ba ka nga na makaka o dili? Wala. Ang nakalagay diyan yung solemnity. Solemnity ang At saka may karugtong yan bro. May karugtong yan. Huwag mong puputulin ng karugtong yan. Sige, basahin ako. Ito ha, yung karugtong niya kasi pag kayo nagbasa kasi hanggang doon na kayo sa Council of Laodicea, doon na kayo hanggang din. Tuloy natin yung anong karugtong niya na hindi nyo binabasa. Ito ang karugtong na ayaw nilang basahin mga kapuntos. Tingnan ninyo ha. Ito bro, alam ko yung babasahin mo bro. Alam ko yung babasahin mo. Tutuloy ko lang. By what authority did church substitute Sunday for Saturday? Yes. That substitute Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Karon asa mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nagbalin sa adlaw ng Sabado at Domingo? Hindi, mali ang unawa mo. Mali ang unawa mo bro. Ang sabi dito, saan kumuha ng authority ang iglesia
para gamitin ang Sunday sa Saturday. Ang sinabi dito, ang iglesia, ginamit ang Sunday instead of Saturday, gamit ang divine power na ibinigay ni Kristo sa kanya. Bestowed upon her. Divine power which Jesus Christ bestowed upon her. So, yung ginamit nila dito, yung authority binigay ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At basahin yung ano bro ha, yung sa Sentinel, Catholic Sentinel. Wait lang bro. Ito sa Catholic Sentinel yung ginamit ni Dan Maasin sa debate namin. Ito, kita ko ha. Mike. Ito sabi dito, the church has always had a strong sense of its own authority. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Jesus said. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happened in the first century. The holiday, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. Yan yung ano bro, yan yung sentido dyan. Matthew 18:18, ang man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Yan bro. Follow-up question. Sige, go. Para mapamatud-an nga dili na but-but ang inyong ipakita sa kuwang ebidensya, asa na nag-refer sa Biblia? Matthew 18:18, sabi ni Kristo, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Next question. Dili, ako po na asa na mabasa sa Biblia nga ang adlawng Domingo lagi gitugutan ang Katoliko sa pagbungkag sa Domingo ibalhin dito sa Domingo. Asa mabasa na sa Biblia? Nandun na sa Matthew 18:18 bro, anuman. Pag sinabing anuman, bisag unsa, dili na nimo ma-specific na kay bisag unsa gani. Bisag unsa yung kuha nga isda, sige kuha. Wala gyud kuha lang kag tilapia, kuha lang kag arwana, wala yun na. Bisag unsa nga isda, dala dire. Lahat. Bisag unsa. Ayaw na specific ng bisag unsa kay bisag unsa gani, porbida gyud oy. Next question. Nagpalasi na ka, suko pa jud ka. Ay, hindi yan pala siya. Hindi yan suko. Hindi yan suko. Porbida. Hindi yan suko. Bisag unsa. Kahit ano na ipahintulot nyo sa lupa, pinapahintulot. Yun. Next question. Stolen concept palasi na siya. Kailangan ako mangita og mga pamatuod sa imong pagtuoy sa kamatuuran. Ay, wala. Hindi ko tinutuis ang kamatuuran. Hindi ko sinisinsay ang katotohanan. Gaya na sinabi ko kanina, bro, wala kang mababasa kahit anumang bersyon na si Pedro may asawa. Bakit? Ang mababasa sa Biblia, si Pedro may manugang. Marunong kang umunawa. Next question. Out of topic na ka, bra. Ay, hindi out of topic yan. Pinapaliwanag ko lang ang Matthew 18:18. Ulo nga mapamatud-an nimo nga gitugutan ang Catholic Church unsa nga bersikulo sa Biblia nga gitugutan mo sa pagbalin sa gikan sa Sabado padulong ngadto sa Domingo. Asa na mabasa sa Biblia? Yun na nga, Matthew 18:18. Bisag unsa nga inyong itugot. Padalita, pagbalin Sabado sa Domingo. Bisag unsa nga inyong itugot. Ila mang gitugot to. Alam, magbuot ka to. Gitugot man nila to. Alam nga magbuot ta to. Bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ko sa langit. Motoy gihimo adto. Bisag unsa din naman specific nimo. Asa man na mabasa sa Biblia nga ang adlaw yung papaulay Domingo na? Ayun, yun yung magandang tanong mo. Kunin ko yung Biblia ha. Kunin ko muna yung Biblia na inatras. Sige. Kukunin ko yung Biblia bro na inatrasan ni Ralph Chavez. Kunin ko muna, okay? Sige. Yung Biblia na ito na nakagimbal kay Ralph Saber. Chavez doon sa debate namin. Kukunin ko ha. Wait lang. What verse? Okay. Aray ko. Ito, lagay ko muna yung headset ko kasi mahirap to. May karga akong bata. Ito bro, ang bagong testamento, gihubad gikan sa Grego sa ligdong nga Cebuano ni Dr. Gadiel Isidro. Yan na. Ang tanang mo ka na kung asa mabasa.
nga Domingo adlaw papahulay. Basahon na ko ang giingon diri sa Mateo 28:1. Ani nga Biblia ha, basig mo kung basahan na po King James Version. Kani Biblia kamo may pangitan nimo asa mabasa. Oh. Ingon dire. Laro na to. Bugos man na. Sige pa dayon. Ay bugos, ayaw yung nagbugos. Ngunit problema, yan ang problema sa mga Sabadista. Kapag ang Biblia hindi pabor sa kanila, sasabihin ka agad bogos. Bigyan mo kami ng Bible scholar na magko-confirm na ito ay bogos. Iyo kayo magsasabi, sino kayo? Anong credibility meron kayong mga Sabadista kayo na sabihin bogos ito? Ha? Oh. Teka, sabi ko nga, hindi to King James Version eh. Kakasabi ko pa nga lang, baka mabukas ka ng King James Version dyan. No? Eto, babasahin ko bro. Wag muna ipakita yung ano mo dyan. Para ka namang bata na napipikon eh. Uy. Titina mo babasahin ko. Babasahin ko muna. Bago nyo sabihin na bogos ito, kumanap kayo ng Bible scholar, magko-confirm na bogos ito. Alam mo yung kinonfirm ng Bible scholar na bogos? Ang kinonfirm ng Bible scholar na bogos, yung Biblia ng saksi ni Jehovah, yun ang kinonfirm na bogos. Ng Bible scholar, kasi ayaw pa sila sa Bible scholar. Ay, ito. Babasahin ko ha. Hindi bogos to, patunayan mong bogos ito. Ilabas mo dokumento mo na bogos ito. May problema sa'yo. Oh, babasahin ko. Sabi ganito. Mateo 28:1. Ito ha. Karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay og sa pagpamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay miabot si Maria Magdalena o ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Nang basahin ko ito, ganun din ang reaksyon ni Ralph Chavez, bogos daw. Nang hinanapan ko, magbigay ka nga ng Bible scholar na magko-confirm na ito ay bogos, walang maipakita. Anong credibility meron? Anong credibility meron ng mga Sabadista na sasabihing bogos ang isang Biblia? Meron kang credibility bro? Meron ka bang meron ka bang degree na about sa theological degree na may papakita sa akin para sabihin mong bogos ang isang Biblia? Ang magpamatuod nga bugos na siya dia. O sige. Basahin mo sa King James Version na sinasabi ng King James Version na ang Bagong Testamento ni Gadiel Isidro bogos nga Biblia. Sige, basahin mo. Parinig mo sa amin sa lahat sa live. Sige, basahin mo. Basahin mo dyan. Mateo. Hindi yung Mateo. Walang sinasabi si Mateo. Eto, basahin mo na sinasabi mismo ng King James Version na ang Biblia ni Gadiel Isidro ay bogos. Basahin mo, King James Version sabi. Yun. Ako ingon mapamatud-an. Hindi yan ang tanong ko, bro. Hindi yan tanong ko. Iba't iba ang version ng Biblia eh. Hindi ba ang mga SDA gumagamit ng The Living Bible? Ha? Hindi ba ang SDA gumagamit ng SDA ng The Living Bible? Ha? Gumagamit ang SDA ng iba't ibang uri ng Biblia pagdating sa debate? Oh, tapos pag kami gumamit, sasabihin nyo, bogos. Ano kayo? Sino kayo para mag-judge? Bro, kahit na anong idaldal mo dyan na bogos ito hanggat wala kang ebidensya, walang maniniwala sa'yo. Diretso na, next question. Mas walay maniwala si Mua kay di na mabasa sa 6. Oy, sige. Bigyan natin. Hindi ba bro, ang Sabaton sa Greek is Sabat? Tama o mali? Ang Sabaton sa Greek. Oh, tama. O Sabaton, okay. Ano sa Greek ang first day of the week? Opsi di Sabaton. Hindi, yung first day of the week, ano yun sa Greek? Opsi di Sabaton. Hindi, after the Sabbath yan. Ano yung first day of the week? Miaton Sabaton. Miaton Sabaton. Tama? Sabaton pa rin. Miaton Sabaton. Ano nga? Miaton Sabaton. Sabaton pa rin. Isang-ayon ka, Sabaton pa rin. Ginagamit na siya nga. Hindi. Isang-ayon ka ba, Sabaton pa rin, Sabaton. Tagay kong sentence be. Sangay ka ba, Sabaton pa rin? Sentence. O, sige. Sige, maglalabas ako ng sentence dito. Gusto niyan sentence eh. Sige. Tingnan natin ha. Tingnan ninyo ha. Pareho lang siya na yung Sabaton niya. Tingnan ninyo ha. Pakita ko sa inyo, pareho lang yung Sabaton niya.
Okay, ito natin titingnan sa Matthew 28 verse 1. Yun na yung mga kapuntos. Pareho lang siya eh. Greek interlinear. Tingnan ninyo ha, pareho lang siya. Tingnan ninyo. Para makita ninyo. Pareho lang ang meaning niya eh. O, tingnan ninyo ha. Ito, pakita ko sa screen para makita ng karamihan bro. Kasi mahirap na pag walang ebidensya, no? Yan. Kita ko sa screen ha. Mateo 28:1. Yan ninyo. Yan ninyo ha. Ayan. Opse de sabaton te epefuscausi iesmian sabaton. Ano to sabaton na ito? 4521. Oh, 4521. After the sabaton. Ano yan sabaton dyan? Sabat or week. Oh. Buksan ko na lang yung yung isang i-link na lang natin para makita nyo na pareho lang siya. Oh, Sabaton. Oh, the Sabbath, the 7th day of the week. Oh, Sabaton. Oh, pareho Sabaton ha. The Sabbath, the 7th day of the week, the Sabbath, a week. O yan ha. Yan yung kanyang meaning ha. Tingnan nyo ha. Yan ay nasa 4521. Yan yung 4521. Balikan ko yung isa, yung Mian Sabaton. Ito. Ang Mian Sabaton, 4521 pa rin. Kita mo bro? Nakikita mo yung pareho sila 4521. Sabaton. English siya lagi. Ya, i-English ba? I-English. Yan na nga. Balik-balik. English siya lagi. Ito na, nag-alburuto na. Ito na oh. Sabi niya, Miaton Sabaton, first day of the week. Yung Sabaton ba sa first day of the week o Sabaton sa 7th day of the week, magkaiba ba? Pareho lang 4521 Sabaton. O, buksan ko yung yung pangalawa ha. Ito ko sa pangalawa. 4521 sa baba, sa Mian Sabaton ako magbubukas. Ano nakalagay dito? O, pareho pa rin eh, 4521 pa rin oh. Oh, pareho pa rin eh. Lulukuhin mo pa ako? Pareho! Oh, inan mo, pareho siyang 4521. Oh, Opse de Sabaton, 4521. Oh, tapos, Mian Sabaton, 4521 pa rin. Pareho siyang 4521 eh. Oh, lulusot ka pa. Unsay English diha? Yun na nga bro. Yung English, yung Sabaton na 4521, pwede siyang gamitin Oo, na sa karan niya Sabat. sa Teka, sumasagot pa ako. Yung 4521, pwede siyang gamitin na Sabat, pwede siyang gamitin na week. Pareho siya, week or Sabat. Ayun. Kung titingnan mo yan sa sa Polyglot Bible, nakalagay doon first day of the Sabbats. Naunsa na mo taong ka ay. Ang sumala dito si mong ipakita, unsay English sa Miaton sa baton, unsay English. Yun na O man mo basaha. Yun na nga bro. Ipakita First ka. day, Basahan mo basa. first day of the week, 4521. Yung Sabato na yung Sabato na 4521, pwede siyang gamitin as week, pwede siyang gamitin as Sabbats. Pareho lang ang meaning. After din Sabat. Oo. Ha? Asa man ang opsi di sa baton after din Sabats. Ni asa man diha ang kwan. Eh, ano tong karugtong sa baba? Ano tong karugtong sa baba? Oh, Ano Miaton yan? sa baton. Oh, Mia sa Mian Sabato. Ano yung number niya? Di ba 4521 pa rin? first day of the week. Ni asa man diha nga Sabat ang Domingo. Asa man nakabutang diha? Ay naku, Ikaw, ito na nga Sabaton, pareho sila Sabaton 4521. Ayan 4521 at 4521. Ibig sabihin, iisa lang kahulugan yan. Kung bubuksan mo yan, ito, ang meaning yan is Sabat or a week. Ayan kita-kita usage na sa Sabaton na 4521, pwede the Sabat, pwede week. Nakikita mo? Ipa-English ganyan ako si mo, sa English. Hindi bro, wag kang baka nakikita ko nagpapulusot ka lang yata palusot? Mukhang nakikita ko nagpapulusot ka lang nagdadahilan ka lang ano nakalagay dyan sa usage sa Sabaton na 4521? Hindi ba nakalagay the Sabbath or a week? Hindi ba? I-English ganyan no. Ay nako, ano to? English to Tagalog? English siya ba? Is English siya? Ay no, Para English makapadungog. usage, the Sabbath or a week. Yon ang meaning ng Sabaton.
Pwede siya Sabat, pwede siya week. Pareho lang ang meaning nun. Thank you. Pareho nga meaning. Di Sabat rin. Ay naku, papalusot pa eh. Pag sinabing pareho meaning, the same siya, 4521, iisa lang ang kahulugan, Sabat. Ano ba naman to? Utak naman, please, kung meron ka. Ayaw po ni ang isulti sa Diyos. Ay, hindi ko pinupuna. May ebidensya. Ano ba naman to? May ebidensya kung hawak, pinupuna ko raw. Bro, nasa harapan mo na ang usage ng 4521 na sabaton, pwede siyang gamitin Sabat, pwede siyang gamitin din sa week. Ibig sabihin, iisa ang kahulugan niya. Masabat man o week, sabaton siya. Ano ba naman to? Yeah. 7th day of the week man yun diha lagi. Yun na nga. Ano yung week? 7th day pa rin yung week. Nya unsa may gingon Hindi. Ito bro, sa baba bro, usage niya. Usage, the Sabbath, a week. Itong week dito, 7th day lang ito? Sa usage, asa man ang usage? Ayan sa baba, tinan mo yung screen ko. Usage, the Sabbath, a week. Yung week dyan, 7th day lang yan? The Sabbath a week. Oh. Usa man ang gingon diha? Yung week Definition? dyan. Hindi, sagutin mo. Yung week dyan, ano yung week dyan? 7th day lang yan? Usage lang. Hindi, ang tanong ko bro, ang tanong ko sa iyo bro, yung week na nakalagay dyan, 7th day lang ba yan? Definition na to magita dili use. Ay nako, ano ba naman? Definition nga eh. Kung saan siya magagamit yung yung term na sabaton. Pwede siyang gamitin sa Sabat, pwede siyang gamitin sa week. Yan tanong ngayon, yung week nakalagay diyan na sabaton, 7th day lang ba yan? Ang kanang giingon diha Brad, usage na siya. Direta sa Hindi, ano ba naman to? Bro, ang liwanag ng aking tanong. Ang aking tanong, yung week na nandiyan, is it only referring to 7th day only? Yes or no? Direta sa usage. Ay, ano ba naman to? Wala ka palang silbi kausap eh. Ulitin ko ha, yung week na nakalagay dyan, is it only referring to the 7th day? Yes or no? Kaila ka unsay definition? Ay nako, wala nang silbi kausap. Umiiwas na. Eto na, nararamdaman niya baka butata niya, umiiwas na eh. Baka umiiwas bro. Ang liwanag ng aking tanong, yung week na nakalagay doon, is it only referring to the 7th day? Yes or no? Usage nagsalig. Ay, nako. Bro, yung term na week, is it only wata ka nagtakip ng mukha, nahihiya ka na? Madilim na yung mukha mo, nahihiya ka na? Huwag ka munang mahiya. Ilabas mo yung mukha mo. Ito, yung week na nakalagay dyan, is it only referring to the 7th day? Yes or no? Unsay Tagalog sa usage? Ay, ano ba naman? Saan siya gagamitin? Saan siya pwede gamitin? Yung 4521 na sabaton, saan siya pwede gamitin? Pwede siyang gamitin sa Sabat, pwede siyang gamitin sa week. Ang tanong, yung week na nakalagay dyan, is it only referring to the 7th day? Yes or no? Unsay Tagalog? Wala nang kwenta. Babasa na lang ako ng mga comment. Wala nang kwenta. Hindi na sumasagot sa tanong eh. Oh, sabi ni James David. Teka ha. Sabi ni May Inday Olavera, butata na nga, ayan. Nagtago sa dilim. Oh, sabi ni Rosal, ginawa kang teacher bro DJ. Oh, sabi ni Alan de la Cruz Zamoranos, dakpa akong utot sulpot, pintalyo gito. Hindi na maganda yung nila. O mahirap paliwanagan ng ayaw umintindi bro Jando. Bro, sulpot, gusto mo bang malaman ng tama or gawing tama ang mali? Ang liwanag ng aking tanong bro yung term na week, is it only referring to the 7th day? Yes or no? Na para ng bata. Para ng bata to. Ano ba naman itong kausap ko?
Bro, sagutin mo tanong ko, bro. Yung week doon, bro, is it only referring to 7th day, yes or no? Usage to, dili to Ay, hindi ko tatanong kung, yun nga, usage nga. Gagamitin ang Sabato na 4521 kapag ang term na gagamitan ay Sabat or week. Ang tanong ko, yung week doon, is it only referring to 7th day, yes or no? Ano kung usage? Ay, ano ba naman to? Bro, wala ka ng ibang ano dyan, bro. Hindi ka sasagot sa tanong. Kung hindi ka sasagot sa tanong, mag-next question ka na lang. Ang hirap kasi na ano eh. At least, kahit na anong iwas niya, ang mga nakakapanood ngayon na nasa, tingnan natin na, ilan na lahat, 325. Sa 325 na nakakapanood ngayon, nakikita ninyo, the more na umiiwas siya sa aking clarificatory question, the more nakikita na butata siya. Umiiwas eh. Ulitin ko tanong ko sa iyo ha. Ayoko na ulit kasi umiiwas talaga eh. Pero bigyan ko na lang last chance. Kung sasagot na ba ito? Panoorin natin kung sasagot na ba si Mr. SDA na ito, no? Sabi ni Alejo Tapulgo, undangin na Sir JD, kay wala na klaro imong ka istorya, nawala ang buot. Sabi ni Luigi Anthony Plaida, ipit na bro. Oh, sabi ni Jonel Pastin in Greek, ang bilis. Oh, ay bro Jando, wala, ikaw napapala dyan. Sa SDA na yan, oh, wala na siyang masabi, talagang umiiwas na. Huwag kang umiiwas kasi. Hindi na maganda ang imahe mo ngayon. 332 na ang nanonood. Sumagot ko sa tanong. Yung week na ginagamit doon na Sabaton, 4521 a week, is it only referring to 7th day, yes or no? Ang definition, 7th day. Ay. Hindi ko ang tanong ko, bro, is it only referring to 7th day, yes or no? Usage lagi to, balik-balik. Ay, nako. Ang tanong, yes or no, ang sagot niya, usage lagi ito. Millard, ulawa, na SDA, oy, oh, mahangin na sulpot na yan. Oh, sabi ni ni Tubaga, oy, oh, hindi na nakapagtanong, ikaw bro, umiiwas na siya. Oh, yan, nakikita pag iwas mo. Sige, next question na lang, bro. Kung ayaw mo palang matanong, at least ako mahalaga sa akin, nakita ng karamihan na talagang ipit ka. Sige, mag-next question ka na lang, bro. Ha? Dito ka nagamit sa usage, wala ka nagamit sa Hindi. Mag-next question ka na lang, bro, kasi wala namang problema sa akin eh. Mag-next question ka na lang kung ayaw mong sumugot sa tanong. Sige, next question. Sige, next question ko. Bilis. Question ko. Ang katong gamit ni mo dito asa man mo pili gid kailangan jud asa gyud necessary mo pili ang tao dito sa definition o sa usage kitong ipakita nimo nga interlinear. Eto, pareho. Kaya nga usage eh. Gagamitin siya, it's either sa Sabat or sa week. Pareho siyang Sabaton, kaya nga usage eh. O, kahit saan doon, pwede mo siyang gamitin ng Sabaton 4521. O, next question. Usage. Nya karon unsa may kapila man gyud kaadlaw ang adlaw ipapahulay dito sa imong ipakita. Ikapito o una. Ang ikapito at ang una. Ang ikapito at ang una, kay pareho sila na Sabaton 4521. Next question. Apo tara. Nawala na, natatawa na siya. Ano yan? Pantakip sa pahiya? No? Pantakip sa hiya yung ginagawa mo? Nahahalata, tinan mo, iiyak na yan bro JD. Sabi ni Ray Abian, mahangin na SDA, mayabang, maliit utak, hahaha. Sabi ni Lorenzo, aral ka muna SDA. Oh, ulawa na SDA, sabi ni Millard. Alam mo bro, dito hindi kahit na anong para kang bata diyan eh. Para kang bata bro, wag kang magpilyo. So, next question na lang kung ayaw mo sagutin yung tanong. Sige, next question na lang. Next question. Pila ka buok ang Sabat sumala sa imong ipakita ganina? Dalawa. Yung Sabat na dumaan at yung nagbanag-banag nga laing adlawng igpapahulay.
dalawa. Next question. So karon si Jando na Para ng bata. Ano ba naman to? Bro, hindi uso dito yung pang-aasar mo, bro. Kahit na anong pang-aasar ang gawin mo, ang mga tingin ng tao sa'yo, mababa na. Oh, kahit na anong pang-aasar, wala pa rin yan. Sige na, next question na lang. Kung wala ka ng ibang next question na lang. sige, next question. Sumala nimo sa imong mga pamatuod ganina. So sa to pa nag-publish ba ka nga duha na ka book tabat o wa ka nag-publish? Nag-publish ako, bro. Ito nga ginagamit ko eh. Si Replo Chavez bumalintong dito eh. Sabi dito, sa pagbanag-banag na sa pagkatapos sa adlong igpapahulay, sa pagbanag-banag sa laing adlong papahul. Tatagalogin ko ha sa mga nanonood ngayon ha. Ito yung nakalagay rito. Babasahin ko sa Bisaya tapos sa Tagalogin ko. Sabi sa Bisaya ganito. Karon sa hapit na matapos ang adlong ipapahulay o sa pagpamanagbanag sa laing adlaw nga ipapahulay, miabot si Maria Magdalena ug ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Tagalogin ko ha. Ngayong malapit nang matapos ang araw ng Sabat at sa pagbubukang liwayway ng isa pang araw ng Sabat, dumating si Maria Magdalena at ang iba pang Maria para tumingin sa libingan. So dalawang Sabat dito, yung Sabat na dumaan tsaka yung nagbubukang liwayway na Sabat, ibang Sabat. So dalawang Sabat dito. Next question. Pwede tang continue ano ba? Kay 1% na ko. Sige, okay sa akin bukas. Daytime, wag sa gabi kasi sa gabi may punto por punto ako. So umaga lang. O sige, try na ko mga udto. Sige, siguro alas 2, alas 2 or alauna. Ayaw. O sige, ana. Alas 2 or alauna. Alas 2. Okay. O sige, kay 1% na magugod. Salamat sa mga viewers niya. May gabi. God bless. Ayun. God bless, brother. Sige bro. Ayun, so natapos rin yung talakayan,